Magandang gabi kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Kung handa ka ng magpahinga, huminga ka muna ng malalim. Dahan-dahan, pakiramdaman mo ang hangin at hayaang kumalma ang iyong isipan. Habang nakahiga ka, pakinggan mo ang kwento ko tungkol sa isang batang simple lang ang pangarap pero may kakaibang pagkamalikhain at may pusong hindi sumusuko. Isang kwento ito tungkol kay Carlo, ang batang mahilig magluto. At baka habang nakikinig ka, makaramdam ka ng kaunting gutom. Pero huwag kang mag-alala kasi sa kwentong ito, kahit imahinasyon lang ang lasa, nakakabusog pa rin sa puso. Sa isang maliit na baryo kung saan halos magkakakilala ang lahat ng tao, may isang kanto roon na laging mabango. Hindi mabango dahil sa bulaklak o pabango, kundi dahil sa tinola, adobo, at pritong isda na laging niluluto sa munting eatery ni Tito Nestor at Tita Rosa. Sa eatery na iyon lumaki si Carlo. Bata pa lang siya, halos araw-araw na siyang nakatambay sa tabi ng kalan. Pinapanood ang kanyang tito habang sanay na hinihiwa ang sibuyas, bawang at kamatis. "Carlo," sabi ni Tita Rosa minsan, "mag-aral ka muna bago ka tumulong dito. Baka maabala ka." Pero umiling lang si Carlo. "Hindi po abala ito, tita. Nag-o-observe lang po ako." At doon nga nagsimula ang lahat. Isang hapon, habang busy si Tito Nestor sa pag-serve ng pagkain sa mga suki, naisipan ni Carlo na gumawa ng sinigang. Pero bata pa lang siya noon, kaya akala niya pwede pagsamahin ng lahat ng paborito niya. Sinigang na may tsokolate. Oo, tama ang dinig mo. Sinigang na may tsokolate. Siguro mas masarap ito kasi gusto ng lahat ang sinigang. Gusto rin ng lahat ang tsokolate. So bakit hindi pagsamahin? Bulong ni Carlo sa sarili habang pinapainit ang sabaw. Pagbalik ni Tito Nestor, naamoy agad ang kakaibang amoy. "Carlo, anak, ano ito? Bakit parang may Milo ang sabaw?" At doon nagtawanan ng buong eatery, pati mga suki. Sabi ng isa, "Pwede rin, para dessert na agad pagkatapos kumain." Pero pagtili ng isa pang kumain, ay grabe, ang asim na, ang tamis pa. Doon nagsimula ang tawanan, pero nagsimula rin ang pangarap ni Carlo. Balang araw, gagawa siya ng masarap at kakaibang pagkain, pero siguradong masarap talaga. Lumaki si Carlo na may dalang notebook. Doon niya sinusulat ang mga eksperimento niya, kung alin ang pumalpak at alin ang nagtagumpay. Minsan, ang recipe niya simple lang. Minsan kakaiba. Adobo na may pinya, spaghetti na may kaunting sili, at ang paborito ng kapitbahay, sopas na may cheese toppings. Marami siyang tagahanga, pero marami ring umiiling-iling, lalo na kapag sobra ang creativity niya. Sabi ng kapitbahay, si Carlo, kung ano-ano nilalagay sa ulam. Pero minsan masarap ha. Habang lumalaki si Carlo, mas lalo niyang napapansin na hindi madali ang buhay. Minsan kulang sila ng pambayad sa kuryente. Minsan kailangan niyang tumulong magbuhat ng bigas para sa eatery. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Alam niya sa puso niya, balang araw, magiging chef ako. Pero dumating ang araw na di na kaya ng pamilya ang gastusin para makapag-aral pa siya sa kolehiyo. Medyo nalungkot siya, pero sabi niya, hindi hadlang ang kakulangan sa pera para matuto. May paraan to. Matapos ang high school, nagpasya si Carlo na humanap ng trabaho. Hindi na siya nakapagkolehiyo, pero sabi niya, kung hindi ako makakapag-aral sa universidad, baka sa kusina ako matututo. At parang itinadhana nga,
May isang sikat na restaurant sa bayan ang naghahanap ng kitchen helper. Walang alinlangan, nag-apply si Carlo. Sa interview, tinanong siya ng manager, "Anong alam mong lutuin?" Ngumiti si Carlo at sagot, "Marami po, pero minsan kakaiba. Gusto niyo po ba ng sinigang na may tsokolate?" Napataas ang kilay ng manager pero natawa rin. "Okay, siguro mas mabuti nang maghuhugas ka muna ng pinggan. Tapos tignan natin kung ano pa ang kaya mo." At doon nagsimula si Carlo, hindi bilang chef, kundi bilang tagahugas ng plato, tagaabot ng sangkap, at tagasalo ng lahat ng talsik ng mantika. Sa restaurant na iyon, may 5 chef na sanay sa pagluluto. Mabilis silang kumilos, parang may sayaw ang bawat galaw nila. Hiwa rito, halo roon, tikim dito, plating doon. Si Carlo, tagamasid lang muna. Pero tuwing break, may isa sa mga chef, si Chef Mario, na nakapansin sa kanya. "Bata," sabi ni Chef Mario habang kumakain ng pansit, "gusto mo bang matuto magluto?" Kumislap ang mata ni Carlo. "Opo, pangarap ko po yan." At doon nagsimula ang mini training sessions nila tuwing hapon. Tinuruan siya kung paano tama ang paghihiwa ng sibuyas nang hindi umiiyak, paano magtimpla ng tamang alat at tamis, at paano magprito nang hindi lumilipad ang mantika, parang paputok. Siyempre, hindi mawawala ang mga epic fail moments ni Carlo. Minsan, sa halip na asukal, asin ang nailagay niya sa dessert. Minsan naman, nakalimutan niyang buksan ang kalan. 1 oras na pala siyang naghihintay ng kumukulong tubig, pero malamig pa rin pala ang kawali. "Carlo!" sigaw ni Chef Mario habang tawa ng tawa. "Baka next time, buksan mo muna ang apoy bago ka maghintay ng milagro." Pero sa kabila ng lahat ng bloopers na yon, unti-unti ring humuhusay si Carlo. Dahil bawat mali, aral. Bawat tawa, alaala. Isang araw biglang nagkasakit ang head chef. Sakto pa naman. May malaking event kinabukasan. Maraming VIP guests. Maraming pagkain. At maraming inaasahan ng restaurant. Nagkagulo ang mga staff. "Paano na ito?" tanong ng manager. "Kulang tayo ng isa. Sino ang papalit?" Tahimik si Carlo, pero may apoy sa puso niya. "Sir," mahina niyang sabi, "kaya ko po. Subukan niyo po ako." Lumingon ang lahat. Si Carlo, na helper lang, nag-aalok na maging chef. Nagtingin na ng mga manager. "Sigurado ka ba, Carlo?" tanong ng isa. "Baka mapahiya tayo." Pero may isa ring nagsabi, "Bakit hindi natin subukan? Lagi naman siyang nandito at may training siya kay Chef Mario." Matagal ang usapan hanggang sa nagpa siya ang management. Subukan si Carlo. Bago ang event, pinagluto muna si Carlo ng 2 bagay. Una ay ang sikat na menu ng restaurant para makita kung kaya niya. At ang pangalawa ay ang sarili niyang recipe para makita ang creativity niya. Kinabahan si Carlo pero ngumiti. "Ako pa," bulong niya. "Sanay na ako sa pressure. Minsan nga mantika lang. Buhay pa rin ako." Pagkatapos ng halos 2 oras, natikman ng management ang luto niya. Tahimik sila sa una. Tikim dito, tikim doon. Hanggang may isa nang ngumiti. "Masarap ah." Ilang isa, "Ang ganda rin ng plating. Parang painting." Napangiti si Carlo. At doon nagsimula ang pagbabago ng kapalaran niya. Pagkatapos siyang aprubahan ng management na sumabak sa event, halos hindi makatulog si Carlo. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil iniisip niya paulit-ulit kung paano niya gagawin ang bawat putahe. Pinayuhan siya ni Chef Mario bago umuwi. "Carlo, tandaan mo, lutuin mo hindi lang para sa tiyan ng tao. Lutuin mo para sa puso nila."
Nakatulog si Carlo ng mga 2:00 na ng umaga, pero may ngiti sa labi. Kasi bukas, alam niyang may pag-asa siyang magbago ang buhay. Dumating ang araw ng event. Maraming tao sa restaurant, mga waiter na nag-aayos ng mesa, mga dekorasyon, at syempre, mga kusinero na abala sa kusina. Si Carlo, nakasuot na ng chef uniform. Kahit hindi pa siya opisyal na chef, proud na proud siyang isuot ito. Sabi ng isang waiter, "Uy, Carlo, parang big time ka na ah." Ngumiti lang siya, pero sa loob-loob niya, big time? Hindi, nangangarap lang. Nagsimula na silang magluto para sa malaking event. Si Carlo, binigyan ng sariling station, isang mesa para sa kanya, sariling sangkap, at sariling kawali. Habang hinihiwa niya ang gulay, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Pero dahan-dahan, naaalala niya ang bawat itinuro ni Chef Mario. Tamang timpla, malinis na plating, pagkamalikhain, huwag kalimutan. Isa-isa niyang tinapos ang mga putahe. May kare-kare na may espesyal na sauce, adobo na may kakaibang twist ng kalamansi at honey, at pasta na may halong lasa ng Pinoy at Italian style. Habang abala si Carlo, dumating ang mga VIP guest. Isa doon ang sikat na food critic na si Mr. Santiago. Kilalang kilala sa buong bansa dahil sa istrikto niyang panlasa. Tahimik itong kumakain. Walang imik, walang reaksyon. Tikim dito, tikim doon. Hanggang sa tinikman niya ang luto ni Carlo, nag-angat siya ng kilay. Nagtinginan ng mga waiter. Ay patay. Pero sa halip na kumunot ang noo niya, ngumiti si Mr. Santiago. Tinawag niya ang manager. Sino ang nagluto nito? Itinuro nila si Carlo na kinakabahan pa rin habang nagpiprito ng lumpia. Pakisabi sa kanya, kakausapin ko siya mamaya. Matapos ang event, lumapit si Mr. Santiago kay Carlo. "Binata," sabi niya, "paano mo nagawa ang kakaibang twist sa adobo mo? May halong tamis, alat, at asim na sakto lang. At yung plating, may art at may pagkasosyal." Medyo nanginginig pa si Carlo. "Sir, pinag-aralan ko po sa tuwing may oras. At sinubukan ko lang po kung ano ang masarap para sa akin. Tapos niluto ko po mula sa puso." Napangiti si Mr. Santiago. "Alam mo ba, may potensyal ka. Sayang kung hindi mo ito hahasain. Alam mo bang may programa para sa mga batang chef na gustong matuto? Kaya kitang irekomenda." Nanlaki ang mata ni Carlo. "Talaga po?" Tumango si Mr. Santiago. "Pero kailangan mong mangako. Magtatrabaho ka ng doble. Kasi hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon." At doon, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Carlo. Habang lumalalim ang gabi, dahan-dahan mo munang isipin si Carlo. Dating tagahugas ng pinggan, ngayon binibigyan ng pagkakataong matuto. Minsan, ganun talaga ang buhay. Yung tipong ang akala mong simpleng araw, bigla na lang magdadala ng pintuan papunta sa mas malaki mong pangarap. Matapos ang event, kinausap si Carlo ni Mr. Santiago, ang food critic na parang ang sungit sa umpisa. Pero mabait pala kapag natikman na ang masarap na luto. "Carlo," sabi niya, "may kilala akong culinary school na may short course para sa mga kabataang gustong hasain ng talento nila. Kung papayag ka, ako na ang bahala sa scholarship mo." Parang gusto ng lumuha ni Carlo. "Sir, totoo po ba yan? Baka po nagbibiro lang kayo." Umiling si Mr. Santiago. "Hindi ako nagbibiro tungkol sa pagkain, lalo na kung masarap." At doon, nagpasya si Carlo. Oo, papasok siya sa culinary school. Dumating ang araw ng unang klase ni Carlo. Nakapustura siya. Bagong apron, bagong sombrero, bagong notebook na puno ng bakanting pahina para sa mga recipe.
Ngunit sa unang linggo, nalito siya. Iba ang estilo ng pagtuturo. May mga terminong English at French na ngayon lang niya narinig. Julienne, sauté, demi-glace. Sabi ni Carlo sa sarili, parang foreign language pala ito. Pero sige lang, laban lang. Minsan, pinapagalitan siya ng instructor kapag sobrang alat ang gawa niya. Pero lagi niyang iniisip ang sinabi ni Chef Mario. Bawat pagkakamali, sangkap yan ng tagumpay. Habang abala si Carlo sa pag-aaral, may dumating na poster sa eskwelahan. Magpamalas ng talento, amateur cooking competition, buksan ang pinto ng tagumpay. Nagtawanan ang mga kaklase ni Carlo. Hoy Carlo, sumali ka. Malay mo, manalo ka. Sa una, ayaw pa ni Carlo kasi iniisip niya, baka mapahiya lang ako. Pero naalala niya ang kanyang pangarap at ang munting eatery ng tito at tita niya. Kaya nagpalista siya bilang kalahok. Linggo bago ang cooking show, halos walang tulog si Carlo. Nag-i-eksperimento siya ng mga kakaibang putahe. Adobong may mango sauce, kombinasyon ng alat at tamis. Sinigang na may watermelon, asim-tamis na paborito ng mga bata. Pasta alla Bicol Express, Italian pero may anghang ng Pinoy. Sabi ng kapitbahay nila, Carlo, parang restaurant na ang bahay niyo ah. At tuwing gabi, sinusulat niya ang bawat recipe sa notebook niya, na ngayon ay punong-puno na ng tinta at mantsa ng toyo. Dumating ang araw ng kompetisyon. Maliwanag ang stage, maraming kamera, at maraming manonood. Si Carlo, pawisan pero may ngiti sa labi. Carlo, tanong ng host, handa ka na ba? Huminga siya ng malalim. Handa na. Nagsimula ang countdown. 3, 2, 1. Luto na. Habang ang iba ay gumagawa ng tradisyonal na putahe, si Carlo ay gumawa ng kakaiba. Pinagsama niya ang lasa ng 3 kultura, Pinoy, Italian, at konting Asian twist. Parang symphony ng lasa ang niluto niya. Konting tamis, konting anghang, tamang alat. At ang plating, parang obra maestra. May kulay, may balance, at may kwento sa bawat hiwa at patak ng sauce. Tikim ang mga hurado. Tahimik sila sa una. Si Carlo, halos di makahinga. Hanggang sa ngumiti ang isa. Creative. Hindi ko akalaing magkukombine ka ng prutas sa main dish. Pero nag-work. Sabi ng isa pa, parang ang bawat subo may pasabog. At sa huli, napili siya bilang isa sa finalists ng kompetisyon. Pagkatapos ng ilang linggo ng pag-aaral sa short course, dumating ang pinakaabangang araw ni Carlo, ang Grand Cooking Showdown. Dito, nagtatagisan ang mga pinakamalilikhaing kusinero mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang panalo ay magkakaroon ng malaking oportunidad, scholarship, sa isang international culinary school, kontrata para sa sariling TV cooking segment. Carlo, ready ka na ba? Tanong ng isa sa mga organizer habang sinusukat ang apron niya. Huminga ng malalim si Carlo. Ready na? Siguro. May halong kaba at excitement sa kanyang boses. Ang tema ng paligsahan, lutong bahay, pinasarap ng malikhaing kusinero. Perfect para kay Carlo dahil sanay na sanay siya sa mga pagkaing galing sa simpleng kusina. Sa unang round, kailangang gumawa ng isang ulam na pambahay pero may twist. Habang ang iba ay gumagawa ng kare-kare na may imported na peanut butter o adobo na may kakaibang sauce, si Carlo ay tahimik lang. Pinili niya ang sinigang na baboy pero imbes na karaniwang sabaw, gumawa siya ng sinigang rice bowl, isang kanin na may concentrated sour broth at toppings ng baboy na parang ramen style. Nang makita ng mga hurado, wow sila agad. Creative ito ah.
Sinigang pero ramen, sabi ng isang chef judge na galing Japan. Tikim sila. Perfect balance ng alat-asim at lambot ng baboy. At ang presentation, social. Dagdag pa nito. Sa unang round pa lang, pasok si Carlo sa next stage. Pero habang abala si Carlo sa pagluluto, napansin niya na may ilang contestant na parang naiirita sa kanya. Yan ba si Carlo? Yung helper lang sa restaurant dati? Bulong ng isa. Pakachamba lang yung style niya. Dagdag pa ng isa. Narinig ni Carlo ang usapan pero ngumiti lang siya. Sige lang, pagbutihin niyo rin. Wala namang masama sa friendly competition, sabi niya sa sarili, sabay halo ng sabaw. Sa ikalawang round, dessert naman ang laban. Dito nahirapan si Carlo dahil hindi siya masyado eksperto sa dessert. Habang ang iba gumagawa ng mga mamahaling cake at imported na pastry, si Carlo gumawa ng turon trio, turon na may langka at minatamis na niyog, turon na may tsokolate at mani, at turon na may ube at makapuno. Pero hindi lang basta turon. Pinresenta niya ito na parang mga art pieces sa plato. May drizzle ng caramel at pulbos ng niyog na parang snow. Pagkakita ng mga hurado, simple pero elegant at Pinoy na Pinoy. Tikim ulit sila. Aba, hindi lang panlasang Pinoy, pang world class pa, sabi ng isa pang hurado. Pagdating sa final round, biglang in-announce, contestants, sa final round, hindi kami magbibigay ng theme. Kayo ang bahalang magdesisyon kung anong putahe ang magpapakita ng inyong husay at creativity. May 45 minuto lang kayo. Nagkagulo ang iba. May nag-decide ng steak. May gumawa ng seafood paella. May gumagawa ng sushi fusion. Si Carlo, tahimik lang. Pero sa loob-loob niya, kailangan may kwento ang luto ko. Hindi lang basta masarap. Kaya ang ginawa niya, lutong bahay trilogy. 3 mini dish sa iisang plato na kumakatawan sa buhay niya. Una, ginataang gulay para sa simpleng buhay niya sa probinsya. Pangalawa, adobo flakes on garlic rice para sa mga panahong naging helper siya at nagsikap sa restaurant. At pangatlo, malunggay soup shooter. Maliit na baso ng sabaw, simbolo ng init ng tahanan at pag-asa. Pagdating ng judging, tahimik ang lahat. Tikim dito, tikim doon ang mga hurado. Hanggang sa nagsalita ang head judge. Carlo, hindi lang ito pagkain. Ito ay kwento sa plato. At napakasarap. At matapos ang mahabang deliberasyon, ang grand winner ng Grand Cooking Showdown ay Carlo, ang malikhaing kusinero. Halos di makapaniwala si Carlo. Mula sa pagiging helper, ngayon ay champion na siya ng cooking show. Sa backstage, nilapitan siya ng isang kilalang food critic. Carlo, gusto kitang i-feature sa column ko at tutulungan din kitang makakuha ng scholarship abroad. May talent ka, bata. Halos maiyak si Carlo. Maraming salamat po. Pangarap ko po ito, sagot niya. At doon nagtapos ang cooking showdown. Pero simula pa lang ito ng mas malaki at mas makulay na paglalakbay ni Carlo sa mundo ng pagluluto. Tahimik ang gabi nang matapos ang cooking show. Si Carlo, na dati-rati tahimik lang na helper sa kusina, ngayon ay tila naging bituin ng gabi. Hindi man siya sanay sa mga ilaw ng kamera, palakpak ng mga tao. Ramdam niya sa puso niya na isa itong mahalagang sandali. Carlo, ang galing mo kanina. Akala ko chef ka na matagal nang kilala sa TV, sabi ni Marco, isa sa mga kaklase niya sa short course, habang patuloy na nagliligpit ng mga gamit. Napangiti lang si Carlo. Naku, hindi pa Marco, mahaba pa ang daan. Pero, parang ngayon,
Medyo nakikita ko na kung saan papunta, sagot niya, habang tumingin sa langit na para bang kausap ang mga bituin. Kinabukasan, maaga pa lang ay may kumatok sa bahay nila Carlo. Si Tito Nestor iyon, ang tiyuhin niyang may maliit na eatery kung saan unang nahasa ang batang Carlo sa pagluluto. "Carlo, napanood ka namin kagabi. Naku, ang galing-galing mo." "Sabi ko na nga ba't magiging sikat ka balang araw." Tuwang-tuwang sabi ni Tito Nestor. Kasunod niya ay si Tita Rosa, may dalang plastic ng mga prutas. "Para sa champion natin," biro niya, habang inaabot ang mga mangga at saging. Nakangiting tinanggap ni Carlo ang mga iyon. Hindi niya inasahan na maging usap-usapan siya sa kanilang baryo. Pero ang pinakamalaking sorpresa ay ang liham na iniabot ng production team ng cooking show. "Carlo, dahil sa natatanging husay mo at malikhaing estilo, nais ka naming imbitahan sa National Young Chefs Competition sa susunod na buwan." Nanlaki ang mata ni Carlo, para bang biglang huminto ang mundo niya. Sa unang linggo ng paghahanda para sa kompetisyon, hindi naging madali para kay Carlo. Iba-ibang putahe ang kailangan niyang pag-aralan. Mga international dishes, fusion style, at syempre, ang presentasyon ng pagkain na siya ring naging tatak niya. May mga araw na muntik na siyang sumuko. Parang ang hirap yata nito, bulong niya minsan habang nag-iensayo ng sauce decoration sa plato. Pero naaalala niya ang maliit na eatery ni Tito at Tita, ang amoy ng adobo at sinigang, ang mga customer na tuwang-tuwa sa bawat subo. Naalala niya rin ang paniniwala ng management sa restaurant na unang nagbigay sa kanya ng break. "Kung noon nga, Carlo, kinaya mo, ngayon pa kaya?" sabi niya sa sarili habang tinatanggal ang pawis sa noo. Dumating ang araw ng laban. Punong-puno ng tao ang venue, mga hurado, kilalang chef, at mga manonood mula sa iba't ibang lugar. Nang tawagin ang pangalan ni Carlo, ramdam niya ang kaba. Pero sa halip na matakot, pinili niyang ngumiti at isipin ang lahat ng dahilan kung bakit siya nandito. Ipinakita niya ang kanyang kakaibang putahe, adobo sushi with mango glaze, isang kombinasyon ng tradisyonal na adobo at makabagong estilo ng Japanese sushi. May twist pa ng matamis na mangga para sa kakaibang lasa. Tahimik ang lahat habang nilalapag niya ang mga plato. At nang matikman ng mga hurado, isang malawak na ngiti ang nakita niya sa kanilang mga labi. "Who created this?" tanong ng isa sa mga foreign judge. Si Carlo, medyo nanginginig pa ang kamay, ay nagtaas ng kamay. "This is brilliant. The creativity, the balance of flavors. This is world class," sabi ng hurado. Tahimik ang buong paligid nang matapos ang huling eksena sa cooking show. Si Carlo ay nakatayo lang sa harap ng mesa, hawak ang sandok, at may kaunting kaba pa rin sa dibdib. Pero higit sa lahat, may ngiti sa kanyang mga labi. Yung tipong ngiting nagsasabing, "Kahit anong mangyari, masaya ako sa ginawa ko." At nang tawagin ng host ang pangalan ng nanalo, buong sigla at malakas na palakpakan ang sumunod. At ang panalo, si Carlo, ang malikhaing kusinero. Halos di makapaniwala si Carlo. Parang biglang huminto ang oras. Naririnig niya ang sigawan at palakpakan ng mga tao. Pero sa loob ng kanyang isipan, bumalik lahat ng alaala. Yung maliit na eatery ng tito at tita niya. Ang simpleng kawali at kalan. Ang mga gabing nag-e-eksperimento siya ng bagong luto. Kahit walang kasiguruhan kung masarap ba o hindi. Ngayon, ito siya, pinaparangalan. Hindi lang basta dahil sa lasa ng kanyang niluto, kundi sa pagkamalikhain at puso na nilagay niya sa bawat putahe. Matapos ang awarding,
Nilapitan siya ng ilang malalaking tao sa industriya ng pagluluto. Isa sa kanila ang sikat na chef na taga-Europe na dumayo lang para sa paligsahan. "Carlo," sabi nito, "may kakaiba sa pagluluto mo. Hindi lang ito tungkol sa teknik, may kaluluwa ang pagkain mo." Napakamot lang si Carlo ng ulo. "Ah, sir, siguro po kasi mahal ko lang talaga ang ginagawa ko. Wala akong masyadong alam sa social na teknik, pero gusto ko lang na mapasaya ang tao sa luto ko." At doon napangiti ang chef. "That's what makes you different. Gusto mo bang mag-aral pa? Libre. Ipapadala ka namin sa isang culinary school para mas lalo pang mahasa ang talento mo." Halos maluha si Carlo. Mula sa simpleng pangarap, biglang may pintuan na bumukas para sa mas malawak na mundo. Bago siya pumayag, bumalik muna siya sa eatery ng tito at tita niya. Gabi noon, nakaupo siya sa lumang upuan habang pinagmamasdan ang maliit na kalan kung saan siya unang natuto. "Tito, tita," sabi niya habang pinapahid ang pawis. "Salamat ha. Kung di dahil sa inyo, hindi ko mararating ito." Ngumiti ang tito at tita niya. "Carlo, tandaan mo, hindi sa laki ng kusina nasusukat ang galing ng kusinero. Nasa puso ng nagluluto ang sikreto." At yun ang baon ni Carlo sa paglalakbay niya sa bagong oportunidad. Sa culinary school na pinasukan niya, hindi madali ang lahat. May mga pagkakataong pumapalpak siya sa mga bagong teknik, lalo na sa mga social na putahe na may mahahabang pangalan. Pero di siya sumuko. Tuwing gabi, pagkatapos ng klase, pumupunta siya sa maliit na dorm kitchen para ulit-ulitin ang mga natutunan niya. At syempre, nadadala niya pa rin ang pagkamalikhain na naging tatak niya mula pa noon. Isang araw, habang nag-aaral pa siya, inimbitahan siya sa isang international cooking show. Hindi niya inaasahan iyon, lalo na't halos mga profesional at may matataas na titulo ang kalaban niya. Pero sabi nga niya sa sarili, "Kung dito nga sa Pilipinas kinaya ko, bakit hindi ko susubukan?" At sa araw ng laban, gumawa si Carlo ng kakaibang putahe. Pinagsama niya ang mga teknik na natutunan sa culinary school at ang mga simpleng pagkaing kinalakhan niya. Ang resulta, isang putaheng simple pero elegante, puno ng lasa at kwento. At sa harap ng mga hurado, sabi ng isa, "This is the taste of home, but elevated." Hindi man siya nag-grand champion, binigyan siya ng special award for creativity and authenticity. Para kay Carlo, sapat na iyon, dahil hindi lang parangal ang nakuha niya. Pagkatapos ng show, may lumapit na may-ari ng isang bagong restaurant at inalok siya bilang head chef. Pagkaraan ng ilang taon, nakilala si Carlo bilang ang malikhaing kusinero. Kilala siya, hindi lang sa galing, kundi sa puso at sipag na nilalagay niya sa bawat niluto. Sa bawat kainan ng tao sa kanyang restaurant, may ngiti silang uuwi. Dahil ang bawat putahe may kwento. At sa huli, naisip ni Carlo, hindi hadlang ang kahirapan para matupad ang pangarap. Ang mahalaga, may tiyaga, may puso, at hindi sumusuko. Kaya sa lahat ng gustong magluto o may pangarap man lang, tandaan, kung may pagkamalikhain at determinasyon, darating din ang tamang panahon para magningning. Sa malayo, tila kumikindat ang mga bituin. Parang sinasabing, "Matulog ka na, malikhaing kusinero. Bukas, panibagong araw na naman para sa panibagong kwento." At sa tahimik na gabing iyon, payapang natulog si Carlo, kasama ang mga pangarap na dati ay imposible. Pero ngayon, totoo na. Kaya bago kayo matulog ngayong gabi, isipin ninyo, ano kaya ang pangarap na gusto ninyong matupad? Dahil balang araw,
Baka kayo naman ang tawaging malikhaing kusinero ng sariling buhay ninyo. Magandang gabi.